Magandang tanghali po sa inyo mga kababayan. Narito po ako ngayon sa Sikatan, Muntinlupa City. At at naway nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan sa mandako po ng ating bansa at ng buong mundo. At naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng panahon mga kababayan. Mga kababayan, this is episode number 28. Pag-uusapan po natin ngayon ang bali-balita tungkol po sa Chacha o charter change o change o yung pagpapalit ng ibang article o provision sa ating constitution mga kababayan. Sinasabi po ng ating government o ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, na kailangan mapalitan po ang ating constitution more on economic pero hindi daw sa political. At impact at yung mga nakaraang mga linggo napabalita nga na yan po ay napapag-usapan na sa ibang mga local natin sa iba't ibang lugar, at ang balita natin dyan ay nagkakaroon din po ng mga bigayan ng pera para pumirma po sa tinatawag na People's Initiative, mga kababayan. Matagal ko nung sinasabi sa inyo mga kababayan, kahit ano po ang gawin, magpasa po tayo ng maraming mga batas o magpalit po ng form of government from presidential to parliamentary o yung tinatawag na federalism o magpalit ng Chacha o maggawa pa ng mga batas tungkol sa ekonomiya, wala pa rin pong mangyayari mga kababayan habang ang ating sistema po ay nananatili po, ang mga batas po natin ay pawang nangungusap lamang at hindi nakakakita ng mga paglaban ng mga tao, mga kababayan. Kahit pagpalit po ng konstitusyon o Chacha, andyan pa rin po ang corruption. Hindi po mawawala yan mga kababayan. Kasi nga po, ang mga batas po natin ay pawang nangungusap lamang. Kaya, as I've said, kailangan po mapalitan po ang ating sistema from caste system to casteless environment, which is yung nga pong dinevelop po natin na change the world to a casteless environment o minsan kung tawagin ko yan ay laser course for fortress na na-register po yan noong February I think 2017 mga kababayan. Sabi nga sa inyo, noong 2019, tayo po ay kakabidato sa senatorial. Yan po ay sinabi na po ng mga ibang senatorial aspirant na marami po tayong pera. Ang problema nga lang po, kung paano malilikom ng mahusay yung ating pong mga tax collection mga kababayan. Ano nangyayari po? Wala pong konkretong solusyon. Kung paano po mawawakasan yung mga hindi babayad ng buwis, mga smuggling, napakalawak po niyan, mga kababayan. Kaya, ganda ng akin, mas maganda po na palitan talaga ang sistema. Pumunta po tayo sa laser course of na everything is documented in real time po. Magmula sa presidente down to the people na lowest part ng ating government at kasama na rin po ang mga private mga kababayan. Kasi nga po, hindi po kasi madadocument ang mga nangyayaring corruption o yung mga illegal drugs. Kasi nga po, hindi po ma-document ng ating sistema. Sa laser course of fortress po, makikita na po ang mga paglabag in actual, in real time.
Pati nga po yung mga pagpatay o yung mga paggawa ng mga krimen, yan po ay agad-agad na maititindi agad sa ating mga barangay o law enforcement agency na merong parating na crime na nagagawin ng isang kriminal. Kaya kagad po yan ay masasawata agad, mga kababayan. Na di katulad ngayon, nagawa na ang crime, bago dumating ang ating mga law enforcement. Kakawa naman yung mga nabiktima at pati yung mga pamilyang nadamay. O halimbawa, may namatay na miyembro ng pamilya, naganap na ang crime po, mga kababayan. So, dapat po, bago gawin ang crime, yan po ay maiwasan na kagad. Yan po ang concept po ng laser consumer protest. Na kinuha po yung concept na yan sa salita ng Diyos, wherein God can see everything at nadodocument niya ang lahat ng mga bagay, mga kababayan. Kaya, nakakalungkot, araw-araw nakikinig ako ng balita sa radyo, sa TV. Yan na lamang po palagi ang laman ng mga balita na minsan marami nagsasabi doon, kailan kaya daw hihinto po ang corruption? Ay, yung mga illegal drugs, yung mga crime na yan. Yan cybercrime. Katulad sa hapon, magulang, sa online, ginagamit ang kanyang mga anak sa online para lang kumita rin sa sex, kung tawagin sex trafficking. So, ginagamit ang kanyang anak para kumita ng pera po, mga kababayan. Na hanggang ngayon po, hindi po yan na mawakas-wakasan ng ating government, mga kababayan. Kaya nga po, gusto ko talagang may sa batas ng laser consumer protest po. Para nga po magkaroon po tayo ng tunay na long-lasting peace, prosperity, and security ang bansa, mga kababayan. Napakarami pong batas ang dapat may kasapo dyan. Uunahin po dyan ang crimes and corruption at kasunod po dyan ang kaunlaran po ng bansa, mga kababayan. So, yan lamang po, mga kababayan, at habang wala pa po tayo sa sistema na ang mga batas ay nakakita, palagi ko pong ulitin sa inyo, mga kababayan, mag-ingat po tayo lagi dahil ang mga kriminal can strike anywhere, anytime sa hindi natin inaasahan, mga kababayan. So, yan lamang po at ingat po kayo lahat.